Mabagal na bumabaksak ang ulan habang binabagtas ng itim na sasakyan ang makipot at palikong daan papunta sa kabundukan ng San Isidro. Halos hindi na makita ni Ethan ang dinadaanan dahil sa makapal na hamog na unti-unting bumabalot sa buong paligid. Napabuntong hininga siya habang maigpit na hawak ang isang lumang sobre na kulay plema. Bahagyang kusot na ang mga gilid nito dahil ilang beses na niya itong binuksan at muling isinara sa buong biyahe. Sa loob ng sobre ay ang huling habili ng kanyang lolo, isang mansyon. Iyon ang iniwan sa kanya, hindi pera, hindi negosyo, kundi isang napakalaking mansyon na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Hindi ko maintindihan si lolo. Mahina niyang bulong habang nakatanaw sa bintana. Lumaki si Ethan sa Maynila, isang matagumpay na arkitekto na sanay sa matataas na gusali, modernong disenyo at tabalang lungsod. Ni minsan ay hindi siya nakarinig na may pag-aari pala siyang mansyon sa probinsya. Mas lalong nakapagtataka na sa kanya ito ipinamana. Hindi sa kanyang mga tiyuhin, hindi sa kanyang mga pinsan, sa kanya. Mahigit 10 taon na rin mula nang huli niyang makita ang kanyang lolo. Tahimik itong namuhay sa probinsya matapos mamatay ang kanyang asawa. Hindi rin ito mahilig magkwento tungkol sa nakaraan. Ngunit bago ito pumanaw, iisa lamang ang bili nito sa abogado. Si Ethan lang ang maaring manirahan sa mansyon. Wala nang iba. Naputo lang kanyang pag-iisip nang biglang bumagal ang takbo ng sasakyan. "Sir, nandito na po tayo," sabi ng driver. Unti-unting bumukas ang kanyang pinto. Pagbaba pa lamang niya ay agad niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Hindi iyon ordinaryong lamig. May kakaiba. Parang may kung anong bumabalot sa buong lugar. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking bakal na tarangkahan. Kinakalawang na ito at halos matabunan ng mga gumagapang na halaman. Sa itaas ng arko ay mababasa pa rin ang kupas na pangalan, Villa Esperanza. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan na para bang may hindi nakikitang kamay na nagtutulak dito. Napakunot noo si Ethan. Wala bang tao rito? Walang sumagot. Tangi ang huni ng mga uwak ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang mansyon. Napakalaki nito. 3 palapag. May malawak na balkonahe. Mga haliging yari sa bato. At isang napakalawak na hardin na ngayon ay puro na lamang tuyong damo at ligaw na halaman. Bagamat bakas ang pagkasira ng panahon, hindi maikakailang isa itong napakagandang bahay noon. Ngunit ngayon, parang isa lamang itong higanting libingan na naghihintay ng susunod nitong bibiktimahin. Habang papalapit siya, ay napansin niyang may isang matandang babae ang nakatayo sa may pintuan. Payat, maputi ang buhok, nakasuot ng maitim na saya. Nakatungo lamang ito at hawak ang isang lumang lampara. "Magandang hapon po," magalang na bati ni Ethan. Unti-unting nag-angat ng muka ang matanda. Halos mapaatras si Ethan. Napakaputla ng mukha nito. Ngunit higit sa lahat, napakalungkot ng mga mata. "Ikaw si Ethan?" Mahina nitong sabi. "Opo,"
Sa wakas, bumalik na rin ang apo ni Don Alfonso. Nagulat si Ethan. Kilala niyo po ang lolo ko? Tumango ang matanda. Ako si Aling Marta. Ako ang katiwala ng mansyong ito. Mula pa noong bata ang iyong lolo. Napatingin si Ethan sa napakalaking bahay. Kung ganoon, bakit parang walang nakatira rito? Saglit na natahimik si Aling Marta. Pagkaraan ng ilang segundo, ay napapuntong hininga ito. May mga bahay kasing pinipiling matulog. At may mga bahay na hindi na muling natutulog. Hindi agad naintindihan ni Ethan ang ibig nitong sabihin. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay tumalikod na ang matanda. Halika, inihintay ka na ng mansyon. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang hindi lamang siya ang naghihintay sa bahay na iyon. May iba pa. At matagal na itong naghihintay sa kanyang pagdating. Tahimik na sumunod si Ethan kay Aling Marta. Sa bawat hakbang nila, ay tila lalong bumibigat ang hangin. Ang mga tuyong dahon ay umiikot sa paanan nila, kasabay ng malamig na simoy na nagmumula sa kagubatan. Hindi niya maiwasang pagmasdan ang mansyon. Sa kabila ng kalumaan nito, kitang-kita pa rin ang dating karangyaan. Ang bawat haligi ay may masasilang ukit. Ang malalawak na bintana ay yari sa makukulay na stained glass, bagamat marami na ang nabasag dahil sa paglipas ng panahon. Nang makarating sila sa pangunahing pintuan, inilabas ni Aling Marta ang isang lumang susi na halos kulay itim na sa kalawang. Ipinasok niya ito sa malaking kandado. Unti-unti niyang itinulak ang napakalaking pinto. Kasabay ng pagbukas nito ay isang malamig na hangin ang sumalubong kay Ethan. Napapakit siya. Hindi iyon simpleng amoy ng lumang bahay. May kakaibang halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Parang pinaghalong lumang kahoy, kandila at mga bulaklak na matagal nang nalanta. Pagmulat niya ng mga mata ay napanganga siya. Napakalawak ng bulwagan. May dalawang magarang hagdanan. Paikot na nagtatagpo sa ikalawang palapag. Sa gitna ay isang napakalaking kristal na chandelier. Bagamat makapal na ang alikabok, makikita pa rin ang dating kinang nito. Sa dingding ay nakahanay ang mga lumang larawan ng pamilya. May mga batang nakangiti. May mga mag-asawa. May matatandang seryoso ang mga mukha. Ngunit isang bagay ang agad na nakatawag ng pansin kay Ethan. Lahat ng larawan ay tila nakangiti sa kanya. Napailing siya. Imposible. Siguro ay epekto lamang iyon ng liwanag na pumapasok sa mga bintana. Matagal nang walang naninirahan dito. Tanong niya habang patuloy na nagmamasid. 25 taon na, sagot ni Aling Marta. 25 taon? Opo, pero araw-araw ko pa rin nililinis ang bahay. Napatingin si Ethan sa makapal na alikabok sa sahig. Hindi yata halata. Ngumiti ng bahagya ang matanda. May mga lugar na hindi maaring linisin. Napakunot noo ni Ethan. Bakit naman? Hindi sumagot si Aling Marta. Sa halip ay tumingin lamang ito sa ikalawang palapag. Sinundan ni Ethan
ang direksyon ng tingin nito. May isang pintong kulay itim sa pinakadulo ng pasilyo. Hindi tulad ng ibang pinto, tila bago pa ang kandado nito. Anong silid yun? Biglang nagiba ang ekspresyon ni Aling Marta. Sir, ano man ang mangyari, huwag na huwag mo bubuksan ang pintong iyon. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ni Ethan. Naalala niya ang sinabi ng abogado bago siya umalis. Parehong babala, parehong pinto. Bago pa siya makapagtanong, ay may malakas na ugong ng kulog sa labas. Nayanig ang buong mansyon. Kasabay noon ay biglang namatay lahat ng ilaw. Napadilat si Ethan. Brownout? Hindi pa naman siya nakakapagsalita ay kusa nang nagsindi ang lampara. Si Aling Marta. Mahina ang liwanag nito. Sapat lamang upang makita ang kanilang paligid. At sa liwanag na yon, may napansin si Ethan. May bakas ng basang mga yapak sa sahig. Parang may taong kararating lamang mula sa ulan. 1, 2, 3. Diretso ang yapak patungo sa malaking hagdan. Aling Marta. Mahinang tawag niya. Opo, may iba pa ba tayong kasama dito? Unti-unting lumingon ng matanda. Sinundan nito ang direksyon ng kanyang tingin. Ngunit sa halip na magulat, napapikit lamang ito. Sana, mahina nitong bulong. Hindi ka pa niya napapansin. Napalunok si Ethan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi pa man nakakasagot ang matanda ay may narinig silang mahina ngunit malinaw yabag mula sa ikalawang palapag. Parang may isang taong dahan-dahang naglalakad. Hindi nagmamadali, hindi rin humihinto, paikot-ikot lamang. Umawak si Ethan sa lamparang dala ni Aling Marta. May tao sa itaas. Huwag. Mabilis na pigil ang matanda. Ngunit huli na. Nagsimula ng umakyat si Ethan sa hagdan. Habang papalapit siya sa ikalawang palapag, lalo lamang lumalamig ang hangin. Unti-unting tumigil ang mga yabag. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng buong mansyon. At sa sandaling iyon, may mahina siyang narinig na tinig ng isang babae. Napakalambing, napakalungkot. Ethan! Napatigil siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa niya kailanman narinig ang boses na yon. Ngunit bakit? Parang matagal na niya itong kilala. Ethan! Parang huminto ang paghinga niya. Malinaw niyang narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Hindi iyon guni-guni. Hindi rin maaaring si Aling Marta dahil nasa ibaba pa ito ng hagdan. Unti-unti siyang lumingon sa magkabilang gilid ng pasilyo. Walang tao. Tanging ang mahinang pagsayaw ng apoy mula sa lamparang hawak niya ang nagbibigay liwanag sa madilim na ikalawang palapag. May tao ba dyan? Malakas nitong tanong. Walang sumagot. Sa halip, muling umihip ang malamig na hangin. Napatingin siya sa mga bintana. Lahat ay mahigpit na nakasara. Kakaiba. Biglang may narinig siyang mahinang pagtawa. Hindi iyon nakakatakot. Sa katunayan, napakalambing ng tunog nito. Parang isang dalagang masayang nakikipaglaro. Ngunit sapat iyon upang magsitayuan ang balahibo ni Ethan. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo.
Sa magkabilang dingding ay nakasabit ang mga lumang larawan ng pamilya. Isa-isa niya itong pinagmasdan. May isang batang lalaki na nakasakay sa kabayo. May isang babae na may hawak na payong. May isang matandang mag-asawa na parehong seryoso ang ekspresyon. Ngunit isang larawan ang nagpahinto sa kanya. Isang dalagang nakasuot ng puting bestida. Mahaba ang buhok. Napakaganda na mukha. May mga matang tila puno ng lungkot. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit tila may humila sa kanyang upang lumapit dito. Ang ganda mo naman. Mahinang bulong niya. Paglapit niya ay napansin niyang walang pangalan ang larawan. Tanging isang petsa lamang ang nakaukit sa ibabang bahagi ng frame. 1906. Napakunot ang noo niya. Ibig sabihin, higit 100 taon ang larawang ito. Habang nakatitig siya rito, ay biglang kumislap ang apoy ng lampara. 1 beses, 2 beses, 3 beses, at tuluyan namatay. Binalot ng dilim ang buong pasilyo. Napalunok si Ethan. Hindi siya natatakot sa multo. Hindi rin siya naniniwala sa mga pamahiin. Ngunit sa sandaling iyon, iba ang pakiramdam. May kung anong nakatayo sa likuran niya. Ramdam na ramdam niya ang presensya nito. Mabagal siyang lumingon. Wala. Ngunit may naamoy siyang mabango. Napakabangong halimuyak ng sampagita. Kasabay nito ay may malamig na hangin dumampi sa kanyang pisngi. Parang may marahang humaplos. Mabilis siyang umatras. Sino ka? Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, ay kusang muling nagliyab ang lampara. Sa liwanag nito, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa pinakadulo ng pasilyo. Ang pintong ipinagbabawal buksan. Sigurado siyang kanina ay nakasara iyon. Unti-unti siyang lumapit. Habang papalapit siya, ay lalo niyang naririnig ang mahinang pag-awit ng isang babae. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit napakalungkot ng himig. Parang isang inaawit para sa taong hindi na muling babalik. Nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa pinto, ay may humawak sa kanyang braso. Napasigaw siya. Sir Ethan, si Aling Marta. Hingal na hingal ang matanda. Ano ka ba? Kanina pang kita tinatawag. Napatingin si Ethan sa pinto. Bukas na yan. Agad na napalingon si Aling Marta. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi. Mahina nitong bulong. Hindi maaring mabuksan yan. Pero paglingon nilang muli, sarado na ulit ang pinto. Parang walang nangyari. Napakamot si Ethan sa ulo. Siguro na malikmata lang ako. Ngunit hindi sumang-ayon si Aling Marta. Sa nanginginig nitong kamay ay gumawa ito ng tanda ng krus. Sir Ethan, simula ngayong gabi, huwag na huwag kang lalabas ng iyong silid kapag tumunog ang lumang orasan ng 12:00. Bakit? Dahan-dahan tumingin ang matanda sa malaking grandfather clock na nasa ibaba ng hagdan. Huminto na ito sa 12:00. Iyon kasi ang oras na naglalakad siya sa mansyon. Hindi na nakapagtanong pa si Ethan. Mula sa labas ng bintana, may isang puting aninong mabilis na dumaan sa hardin. Kasunod doon ay isang mahinang tinig ang muling umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Matagal na kitang hinihintay. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ethan ng takot na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya.